Napaka-millennials man o veterano ng martial law, bata o matanda, nagkaisa sa Black Friday protest para kondenahin ang paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin ang protesta sa Luneta sa Maynila. Kasabay niyan, umalingaw-ngaw din ang mga panawagan sa mga probinsya, pati na sa labas ng bansa. Live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, tuloy-tuloy pa rin itong programa na ginagawa nga ng mga anti-Marcos dito sa Luneta Grandstand. No? Bagamat napansin natin na nabawasan na nga ang bilang ng mga rallyista na narito ngayon kukumpara sa bilang nila kaninang hapon. Pero masasabi pa rin natin, marami-rami pa rin ang nananatili dito, karamihan mga kabataan, para pakinggan itong pag-alay ng tugtog ng mga banda na siyang napuputo lamang kapag binibigyan daan itong mga pahayag o di kaya talumpati ng mga martial law victims o yung mga veterano sa paglaban sa diktadorya. Magkakaiba man ng pinagmulan, estado sa buhay at edad ng mga grupong nagtipon-tipon sa Luneta, iisa ang kanilang sigaw. Digong, digong, hoy, hoy! Palakpakan natin. Ang ginang na ito na na-stroke na at cancer survivor, sinikap na makarating sa protesta kahit walang kasama dahil daw sa dinanas niya noong batas militar. Gusto ko malaman ang katotohanan, ang pagiging makapal ang mukha nila, ang makapal ang mukha ng mga Marcos. Dumalo rin sa Black Friday protest ang ilang veterano ng martial law tulad din na dating Senator Wigberto Tañada at Rene Sagisag. Naroon din ang mga alagad ng sining na sina Ricky Lee at Joel Amangan. Mensahe naman ng mga kabataang nakiisa, hindi man nila inabot ang panahon ni Marcos, alam nila ang mga karumal-dumal na pangyayari sa ilalim ng panunungkulan nito. Kawalang katarungan sa lahat ng mga ginagawang pasistang atake niya sa mga mamamayan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy siya. Kaya hindi kailangan na pilangan na kami nung panahon na yon. Kasi hanggang ngayon, dinadanas siya ng mamamayan. At sigurado, dadanasan din namin yan kung hindi namin ipaglalaban sa panahon namin ngayon. Kwento ng magkapatid na sina Guerra at Lica Season, 16 at 11 years old. Sumali sa isang rally laban kay Marcos ang kanilang lolo noong dekada 70. Kalaunay, nawala ito at natagpuan na lang napatay. Marami po kasing tao na nag-fight for their rights. So ngayon, you're basically throwing away their efforts. Full force sa protesta mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-iingay mula sa pagmamarcha hanggang sa pagdating nila sa Quirino Grandstand. May mga nagbitbit pa ng banda. Parte kasi siya nung sistema nilalabanan namin ngayon, no, na tinatago yung katotohanan sa mga kabataan kahit sa amin. Kaya nakakagalit. Ang ilang magulang tulad ni Marla Moran, binitbit sa rally ang dalawa niyang anak. Isa rin daw siya sa mga sumali noon sa EDSA People Power One Revolution. I think he should be exhumed and thrown in a dump, if you ask me. He raped our country, he plundered, he doesn't deserve to be there, or change the name of the place. Bago nito, nagtipon-tipon rin sa Liwasang Bonifacio ang ilang mga biktima ng martial law. Si Luigi Almuena, isang millennial pero kabilang din sa mga nakiisa sa protesters. Kasama siya sa grupong gumawa ng effigy ni dating Pangulong Marcos na nasa kabaong at may sash na pera. Sinasaad dito sa konsepto ng artwork ay effigy na ginawa namin ay kasama sa paglibing ni Marcos, yung paglibing na rin ng mga kaso na hindi dapat kalimutan. Yung pagnanakaw niya sa kabanambayan, tsaka sa pagpatay niya ng maraming mga tao. Napakaganda ng mga bata ngayon, mulat na mulat sa mga pangyayari noon. Siyempre, nagbabasa din sila ng mga libro at pangadyaryo. At kami ay tuwan-tuwa dahil karamihan sa dito ay mga victims of martial law. No? Nagkukulong, tinotorture, no? At saka may mga kaibigan kaming pinapatay. Kaya natutuwa kami na yung mga young ones ay updated. Ipinarating din ng ilang taga-University of the Philippines ang kanilang galit. Isinabay naman ng Alpha Phi Omega sa Black Friday protest ang tradisyonal na oblation run na sinimulan 4 na dekada na ang nakakaraan bilang pagkondena rin kay Marcos. 39 years ago, nagsimula siya dahil kay Marcos. 39 years after,
si Marcos pa rin yung dahilan kung ba't kami tumatakbo. Maging sa hometown ni Pangulong Duterte sa Davao, malakas din ang pagtuligsa ng mga nagprotesta. Sabi ng mga nagtipon-tipon sa Freedom Park sa Davao City, gusto nilang ipakita na mulat ang mga Davaoenyo sa issue. Sa ngayon, no, ang gusto nating mangyari ay baguhin ni Presidente yung kanyang stand dito sa pagbibigay ng Heroes Boreal kay Ferdinand Marcos. Sa Cebu, sumama sa protesta ang mga estudyante at profesor ng isang kolehiyo. Ang panawagan nila, hukayin ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi rin nagpapigil sa ulan ang mga demonstrador sa Albay. 4 na kilometro ang kanilang nilakad, tangan ang isang kabaong na may kasama pang banda. Simbolo raw ito ng pagkamatay ng demokrasya ng Pilipinas nang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Diktador! Tuta! Maging sa Hong Kong, may mga Pilipinong nakiisa sa Black Friday protest. Ang pagbibigay kasi ng anumang parangal sa kagaya ni Marcos ay pagyurak sa dangal ng buong sambayanan, lalong-lalo na ng mga biktima, libo-libo, ilang pung libong mga biktima ng diktadurya. Nananawagan kami sa gobyerno ni Duterte na sana ang pakinggan niya ang tao, hindi ang pakinggan na yung mga Marcoses. Ma'am Jess, isa sa mga malinaw na mensahe na nagmula dito sa mga nanguna sa rally ay hindi itong huling rally para tutulan itong paglibing ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. No? At habang nagsasalita nga dito yung mga veterano sa martial law, no? Yung paglaban sa martial law gaya nila Casa Toro Campo, ay parang so to speak merong passing of the torch, no? Dahil sinasabi nila tumatanda na itong mga veterano ng lumaban sa martial law at kailangan nang ipasa itong baton nga sa mga bagong henerasyon kahit pa sabihin na natin hindi sila umabot dun sa panahon ng martial law, dahil higit na importante daw na huwag kalimutan itong mga aral mula sa martial law at higit sa lahat huwag daw o mapigilan itong pagbalik ng political family na sinasabi nilang nasa likod ng batas militar. Ma'am Jess. Chino, ano ba ang susunod nilang plano? Gayong nalibing na si Marcos, nagsalita na si Pangulong Duterte, it doesn't look like he's going to change his mind kasi sinasabi niya ngayon, nagpasya na ang Supreme Court. So, saan pa ba dadalhin ng mga nagpoprotesta itong kanilang mga isinasagawang activities? Ma'am Jess, hindi malinaw sa ngayon kung ano yung susunod na hakbang, no? Bagamat meron nga sinasabi na para moot and academic na yung anumang ihahaing apela o motion for reconsideration doon sa Korte Suprema gayong nalibing na nga itong mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Of course, during the course ng rally kanina habang nagsasalita itong mga panauhing pandangal, no, merong mga nagsasuggest, no, although hindi natin alam kung ganun kaseryoso o part lamang nitong paghihikayat dito sa mga taong pumunta rito, nahukayin daw, no, which wala naman tayong narinig na motion na legal man or any formal motion mula dito sa mga tutol sa Marcos Burial na pahukay ulit itong labi ng dating Pangulo. No? So, ang malinaw sa ngayon, ang mensahe nga, ituloy ang laban, huwag kalimutan yung atrocities ng martial law at pigilan itong Marcos family na makabalik sa poder. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.